Ito nga yung sinapit ng ating drone nung pumunta kami sa Pangasinan, alas 6 ng umaga nung lumabas yung haring araw. Sa sobrang ganda nito, pinalipad ko yung drone at pinalusot dito sa puso. Yun nga lang, nag-alangan ako dito dahil inisip ko sasabit siya dyan sa dahon ng isang halaman. Dito nag-atras abante ako dahil nag-alangan nga ako at hinanap ko ang magandang pwesto para mapalipad natin ng maayos na tatagos dito sa hugis puso na hindi siya sasabit. Nakahanap ako ng pwesto para mapatagos siya. Kaya unti-unti ko na siyang pinalipad dito. At dumaan sa gilid ng puno ng nyog. Paglampas ng puno ng nyog, nagdalawang isip ako kung didiretso ako. At pumaling ako dito sa bandang kanan. At pumihit uli ng pakaliwa. Mapapansin natin dito yung dalawang puno ng nyog na napapagitnaan nila yung araw. Ang iniisip ko dumiretso, kaya lang sumabit tayo sa puno ng nyog na naging sanhi ng kanyang pambagsak. At agad-agad naman pinulot ko yung drone para ma-check naman kung ano yung mga naging tama niya. At dahil wala naman akong napansin na naging sira, napagdesisyonan ko siyang paliparin ulit kung mayroon bang pagbabago sa kanyang paglipad. Dito nakalipad naman siya ng maayos, pumapaling naman siya ng pakaliwa at umaangat din naman siya. Hindi ito yung kauna-unahan natin pagpapalipad ng drone. Nagamit na natin ito nung nag-camp kami sa Triple P campsite. At pagka-uwi namin, dito dinouble check ko talaga ng maayos yung drone kung talaga bang walang sira. At ito na nga, napansin ko na nga yung kanyang pakpak. Medyo may kakaiba dito at malambot. Naduda ako dito, malamang may bali sa loob. Kaya sa kabila naman, normal naman, hindi naman umaalog. Ang problema dito, wala tayong tools. Tornilyo niya sobrang liit. Kaya natagalan din tayo mag-upload ng video kasi nag-order muna ako ng tools para mabaklas natin yung kanyang arm. Ito naman yung ating na-order na tools galing sa Lazada. Hindi ko alam kung original ito. Bago ko pala ito in-order sa Lazada, nag-research muna ako kung ano bang klase ang tools ang ginagamit para mabaklas yung kanyang arm. Tapos ito yung nakita ko sa Lazada. Kaya lang yun nga, natagalan bago dumating. Kaya natagalan din tayo mag-upload ng video. Dito, sinubukan ko nang tanggalin ang kanyang screw. Nahirapan tayo dito dahil unang-una, maliit ang kanyang screw at kailangan din natin mag-ingat dahil pwedeng lumala ang problema ng ating drone. Sa sobrang liit nito, pwedeng malustrid at pwede rin mawala ang kanyang screw. Dahil nahirapan ako magtanggal ng kanyang screw sa ibabaw, naisip kong unahin na lang muna yung ilalim. At dito sa kanyang ilalim na screw, mas mabilis siyang tanggalin. Hindi tayo gaano nahirapan dito. Pagkatanggal natin ng screw, sinubukan ko siyang ilagay sa magnet kung didikit nga ba ang maliit na screw ito. At ayun nga, hindi nga siya dumikit sa magnet. Sa mga nakakaalam kung anong material ang ginamit dito sa kanyang screw, comment naman kayo at nang malaman natin bakit hindi siya nadikit sa magnet. At pagkatapos naman, isinunod natin itong kanyang isang screw. At kung mapapansin nyo dito, hindi pa rin siya matanggal-tanggal. Kaya naisipan kong sundutin siya ng panundot ng SIM card. At dito pagkasundot natin, tumalsik ang kanyang screw. Mabuti na lang, hindi siya nahulog sa lamesa. Kung hindi, mahirapan tayong hanapin dahil sa sobrang liit nito. Pagkatapos, dahan-dahan na natin binuksan itong kanyang arm. Dito naman ay kailangan nating bunutin yung kanyang arm. Kailangan din natin ingatan dahil pwedeng maputol yung kanyang wiring sa paghugot natin dito sa kanyang arm. Sobrang sila nito kaya nahirapan din tayo magtanggal. Ang ginawa ko dito ay kaunting galaw-galaw na may kasamang kaunting hila, kaya natanggal natin. Kasunod naman tatanggalin natin dito itong kanyang arm shape kung saan ito yung may sira. Bago matanggal ito, mayroon itong tatlong maliit na screw. Pagkatanggal nga ng isang screw, sinubukan ko naman siyang i-magnet kung
didikit ba din siya sa magnet, pero ganun din, hindi rin siya dumikit sa ating magnet. At ayun, dito sa part na to, natanggal na natin yung kanyang tatlong tornilyo. At na ito na nga, natanggal na rin yung kanyang arm shape. At ito nga yung part na nasira doon sa ating drone. Ito yung nagkukonekta mula sa katawan ng drone papunta sa kanyang arm. Ito yung nabali, yung kulay itim. Dito, umorder na rin ako ng pyesa sa Lazada at hanggang ngayon ay hindi pa dumarating. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe para updated po tayo sa susunod na video natin dito sa ating drone. Bye-bye!